kahit hindi ako yung may sakit, pero lahat ng sakit nasa akin. Na-diagnose po yung bunso ng leukemia. Yung asawa ko naman, nagkaroon po siya ng CKD. Nakita na may mild dementia si nanay. Ay siyempre nung nalaman, umiyak talaga. Kasi bata pa yung mga hirap. Gusto ko makita ng anak ko, matatag ako. Lalo po kaming naging matibay. Masaya po, siyempre. Lalo po kaming hindi nawalan ng pag-asa. Listen to the stories of our brethren inspired by faith. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo muli sa panibagong episode ng programang Inspired by Faith. Ako po ang kapatid na Cheng Dalawa. Sa episode na ito ng Inspired by Faith ay itatampok natin ang kwento ng kapatid na Grema Abiliano mula sa lokal ng Araneta, Distrito Eclesiastico ng Sentral. Kilala si kapatid na Grema sa kanyang pagiging positibo at masayahing pananaw sa buhay, lalo na sa pag-aaruga sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, anong pinakamatinding pagsubok na kanyang pinagdaanan na sumubok sa kanyang katatagan? Paano niya ito napagtagumpayan? At ano ang nagsilbing lakas niya para lumaban? Samahan niyo po kami at ating subaybayan ang kanyang kwento ng paninindigan at pananampalataya dito sa Inspired by Faith. Bilang isang mami po, ano po ang masasabi niyo po sa gawain ng isang nanay? Hindi po natatapos. Gawain sa maghapon hindi po natatapos. Sa Pagkatapos mo ng isa, may isa pang naghihintay. Yun. Parang walang katapusan, kulang maghapon. Kulang po talaga yung maghapon para matapos po lahat. Ano po ang inyo pong pinagkakaabalahan? Sa ngayon po ay nagpo-post sa Facebook, yung tinatawag po nilang content creator. Ano po yung usually po na isinasama po ninyo sa inyong content po? Dati po nung 2022 po yung nagsimula yung reels. Dati ko mga ulam-ulam lang yung mga pino-post ko. Ipipicturean ko yung ulam namin, tapos kung ano pong ginagawa namin. Paano po kayo nagsimula na nagkaroon ng idea na pwede palang pagkakitaan yung mga post ko sa social media? May may mga nababasa po tayo diyan sa newsfeed na ganun po yung gagawin. Mag-ano ka lang, yung payment mo, kung paano mo makukuha. Nagpa-register ba kayo para magkaroon ng monetization ng inyong mga Opo, reels po at mga opo. pictures? Okay. 2022 nag-start na po ako. Tapos kailangan po yun may TIN number ka. Dati kailangan mo may followers ka na 5,000 para po ma-monetize ka. Basta may 1,000 na views ka, may 0.01 ka na nun, dollars. Yung Page niyo po. followers ko po, Followers. nasa 36,000. Post lang po ako ng post. Kasi minsan, ayun tinatawag nilang yung algorithm. Pag dumaan daw po yun sa wall mo, sabi po nila, doon marami na pong makakapanood kahit hindi mo followers. Yun po. So, talagang pinag-aralan niyo din kung ano yung best time na mag-post nito. Yes po, yung Oo. oras, kung anong oras yung magandang mag-post, doon dumadami yung views, yung mga ganun. Tapos yung engagement din, importante din po yun. So, anong isang malaking responsibilidad ng isang content creator po every time mag-post po siya sa social media po? Dapat po sabi nga, think before you click, yung mga ganun. Tapos, po Christian po tayo even online sabi po, 'di ba? Kaya kailangan po nating mag-ingat din. Kahit sabihin natin na yung post mo na yun, makakaengganyo na maraming views. Isipin mo rin yung kahalalan mo, 'di ba po? Ayun. Ang At ganun. saka yung kapakanan ng kapwa-tao, Opo. 'di ba? Okay. Paano po nakatulong itong siyempre nakapag-monetize na po kayo, every time may reels po kayo, may mga posting po kayo. Opo. Gaano po ito nakatulong sa pamilya po? Nakakasahod po ako Dahil po dun nakakapera po ako. Yun. Nakakakuha po ako ng pambigay sa mga anak ko. Kung ano pong kulang sa bahay, nabibili rin po dahil po sa pagre-reels din. Dito po sa lokal po at sa mga nakakakilala po sa inyo, Opo. paano kayo i-describe po ng mga tao dito po sa lokal? Kayo po, Masayahin. masayahin po na Opo, tao. Opo. masayahin. Kaya every time po Tapos nakikita kayo dito sa lokal. sasabihin nila parang wala lang daw akong pinagdadaanan. Ganun po yung lagi nilang sinasabi sa akin na
parang wala daw akong problema. Bakit Yun. po kayo po ay taong masayahin po? Ano po lagi niyong iniisip po na pagka may mga kaharap po kayong tao, ano po may mga kakilala sa inyo, bakit po mahalaga na tayo masayahin po? Para makuha din nila yung energy natin na maging masaya din. Hmm. 'Di ba po? Mm. Yun. May hawa natin yung Mahawaan natin sila masayahan kasi ba? hindi natin alam kung ano din napapagdaanan Mm. nila eh. Kayo po Yun. personally po, ano Opo. po nagagawa ng pagiging masayahin niyo po sa pagdadala po ng mga problema po ninyo? Ay natatago natin yung lungkot doon. Mm. So, pag masaya ka, hindi nila alam. Kasi sa social media nga po, hindi nila alam na ganun. May nangyayari. Kung hindi ko ipopost, hindi po nila alam yun. Ano po yung isa sa na-discover po at unang-unang pagkakataon na naharap ninyong pagsubok po? 2008, kinasal po kami nung asawa ko. So, ito na, nung 2009, lumipat po kami sa May Pasig. Doon po kami nanirahan sa May Pasig. Tapos, year 2012, yung bunso, na-diagnose, 3 years old lang po siya. Doon nagsimula na yung problema ng pagsubok. Na-diagnose po yung bunso ng leukemia. Mayroon po siyang mga kulani sa leeg, malalaki. Dito. Halos araw-araw dumadami po yun. Tapos nag-decide na po ako, si Ka Romeo sa Subic. Kami lang po mag-iina sa bahay na naiwan. Doon po siya na destino ng trabaho. So, ako lang po sa mga bata. Yan. Tapos, pina-check up ko po yan, yung bunso. Kasi nakita ko, naglalaro, nakita ko yung dito niya, malaki. Yung dito niya, yung may kulani. May kulani po. Opo. Sa may leeg, sa nakapalibot po Likod yan. nung tenga niya, Oo. malaki dito. Tapos kinamagahan, dalawa na. Dito, dalawa na parehas. Ano po siya, Kaching masigla. Naglalaro pa po siya. Tapos nakauwi pa kami sa asawa ko sa Polillo Island. Nakauwi pa po kami doon, nagbakasyon. Tapos doon namin nakita na ayaw na niya kumain. Yun. Tapos ngungu na po siya magsalita. Kasi may mga kulani na po pala dito. So, So, napuno yun. na po yung leeg niya po ng Opo, kulani po. na marami na dito, bukol-bukol na. Ano yung nakikita niyo po na nahirapan ba siyang huminga, Opo, kumain? Opo. nahihirapan po siyang huminga kasi pag natulog po siya, naghihilik na po siya na hindi naman po siya naghihilik dati. So, hindi pa namin tapos yung bakasyon, nag-decide na kaming bumalik dito sa Maynila. Pina-check up na po namin sa UST. Pagdating sa UST, pinalaboratory, nakita sa laboratory yung WBC, mataas. So, hindi na po kami pinauwi. Pina-confine na po kami. So, doon. Tapos, yun, naghanap ng hema, yung onko, pinabone marrow. Tapos, April 16, 2012, lumabas yung result ng bone marrow. May leukemia si Jang. Ay, syempre, nung nalaman, umiyak talaga. Kasi bata pa yung mga hirap. Syempre, yung sabi ng doktor, ikikemo. Alam naman po natin yung chemotherapy. Parang konti lang po nakaka-survive dyan. Parang nire-ready ko na din yung sarili ko nun Nung nasa ward po kami, sabi ni Doc na gano'n na may leukemia nga daw po si Jam. Kinausap kami mag-asawa na kailangan i-chemo. Tapos, edi, ang sabi namin, yun na lang din naman yung magiging paraan para gumaling siya. Ilaban na po namin. Minsan nakikita niya akong umiiyak. Sasabihin niya, "Mama, bakit ka mo iiyak?" Gaganon. Kaya simula nung nagtanong siya, hindi na ako nagpapakita na umiiyak sa harapan niya. Yun. Kasi para sa akin, pag umiyak ako, baka isipin niya na mahina ako. Gusto ko makita ng anak ko. Matatag ako. Inisip mo, ikikemo, yung gamot nun, ng tapang-tapang. Yun, isa pa, makakalbo siya. Yun, isa pa po yun. Yun. Tapos, ang iniiyak ko po talaga, syempre yung financial, kasi hindi naman po kami mayaman. Yun, isa pa po yun. Pero, salamat sa Ama kasi
na ano namin, napagtagumpayan. Mm. Si Jam, Mm. natanim niya na po siya kasi yung platelet niya hindi po tumataas. Kahit ano pong salin, Mm. hindi po tumataas. Mm. Iniyak ko na naman po yung sama, humingi na naman po ako ng tulong. Mm. Ang ginawa po namin mag-asawa, nagpapanata po kami gabi-gabi. Pero alam mo, Kaching, dahil din siguro, binigay din yan sa amin ng Ama para makatanggap din po kami ng tungkulin. Simula po kasi nung na-diagnose yun, 2012, nakakuha po kami ng tungkulin mag-asawa. Naging diakonisa siya, naging diakonisa po ako. Doon po nagsimula, 2013, may tungkulin po kami parehas. Mm. So malaking biyaya po Opo, na ituturing ninyo dahil po dun sa karamdaman po niya opo, ay nakatanggap po kayo ng opo, tungkulin sa yun iglesia. po, opo. Opo. Lalo po kaming naging matibay nung nagkaroon po kami ng tungkulin. Lalo pong tumatag yung aming pananampalataya. Yun. Kasi pag may tungkulin ka, lalo kang malapit sa Diyos eh. Yun po ang paniniwala ko. Kaya kahit ano po yung mangyayari, confine ko si Jam, ang pagtupad po namin, hindi po namin yung pinabayaan. Tupad po kami ng tupad. Tapos, panalangin po na pagalingin si Jam. Ano yung naging reaction niyo po nung makita ninyo na sinasabi ng doktor, ito may progreso yung anak ninyo. Unti-unti nalalabanan niya yung sakit. Masaya po, siyempre. Kasi iniisip po namin, dinidinig kami ng Ama. Mga panata po namin gabi-gabi, unti-unti niya nang binibigay po sa amin. Lalo po kami hindi nawala ng pag-asa. Ilang taon na nilabanan po ng inyong anak po yung cancer po? 2012 hanggang 2015, chemo po niya. Yun. Tapos, 5 years yung survival po niya. So, bali 8 years po lahat yun. Naging survivor po siya 2020. So, yun, masayang-masaya po kami kasi cancer-free na siya. Pero, syempre, may kaba pa rin kasi sa loob nung 5 years, may 5 years survival pa po siya eh. Maaaring bumalik yung cancer. Kasi hanggat hindi ka po survivor, babalik po ang cancer mo. Ganun po yung paliwanag po sa amin ng doktor. So, sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy naman po yung pagaling hanggang sa 5 years na siya. Yun, survivor na po siya. So ano po yung ipinaliwanag niyo po sa anak ninyo na sa kanya nung siya po ay gumaling na? Matapos pong gumaling po yung anak namin, ay tinuro po namin sa kanya na ang Diyos ko ang nagpagaling sa kanya. Yung pangako ko po sa Ama na nung na-diagnose si Jam, na pagalingin niya lang po. Pagalingin niya na sa sakit. Magiging may tungkulin po siya sa kanyang paglaki. Tapos, yun po, tinupad po namin yun. Tapos lalo po kaming nagpakasigla sa amin ding mga pagtupad. Ngayon po si Jam ay masiglang may tungkulin po sa PNK, sa pagsamba ng kabataan bilang po isang kagawan po. Gaano mang kabigat sa kalooban ng isang ina na magkaroon ng karamdaman sa murang edad ang kanyang anak, hindi siya nawalan ng pag-asa. Manapa ay nagtiwala siya sa magagawa ng Panginoong Diyos. At hindi naman binigo ng Diyos ang kanyang panalangin. Ibiniyaya ng Panginoong Diyos ang paggaling ng kanyang anak. Sa ating pong pagbabalik ay subaybayan pa po natin ano pa ang kinaharap na pagsubok ni kapatid na Grema. Magbabalik pang ating programa makalipas ang ilang mga paalala. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Listen to the stories of our brethren, inspired by faith. Welcome back po sa ating programang Inspired by Faith. Binabati muna po natin ang mga kapatid natin na sumusubaybay po ngayon dyan sa lokal ng Araneta, Distrito Eclesiastiko ng Sentral. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay.
Sa pagpapatuloy ng kwento ng kapatid na Grema ay subaybayan pa po natin. Ano pa ang matinding pagsubok na kinaharap ng kapatid na Grema? Ano ang kanyang naging panindigan sa kabila ng nararanasang mga pagsubok sa buhay? Pagkatapos po ng isang pagsubok po na ito, ano pa po ang sumunod po na naranasan niyo po ulit na panibagong yugto ng pagsubok sa buhay po ninyo? 2020 survivor na po si Jam. Akala ko tapos na eh. Tapos na kami sa ospital. May post pa nga po ako, naalala ko, kailan kami matatapos sa ospital. Kasi halos araw-araw doon kami. Pasalamat ako kasi nakasurvive. Tapos duman yung pandemic. Siyempre mahirap din po yan si pandemic, di ba po? Isa din yun sa pagsubok. Hanggang sa dumating yung 2023, yung asawa ko naman, nagkaroon po siya ng CKD. Chronic kidney disease. Ngayon po dinadialysis na naman. Dinadialysis po siya. Kasi pag sinabi nating dialysis, wala na pong kagalingan yun eh. Di ba So na lang yung kung talagang yung kanilang kidney kidney, sira na po. ay may sira na talaga. Liba na lang kung itatransplant po siya. Sa company nila, mayroon po silang annual check-up. Nakita po doon na mayroon, yung kanyang creatinine, mataas, 200 plus pa lang po yun. Hanggang sa sinabihan ko siya na, ang ihi mo, hindi normal. Mabulang mabula. Kahit ilang minuto, mabula pa rin yung, Hindi ihi niya. lumuo pa yung Opo, bula niya. hindi umuo pa yung bula. Yun, nagpa-check up siya, mataas na po talaga yung CREA niya, naging 300 plus na. Mabilis po kasi talaga yung CREA pag hindi mo na So dahil po doon, biglang tutukan. sumakit po ba yung kanyang Wala po tiyan siyang po? sakit catching na naramdaman. Yun lang po yung yung mabulang ihi. Yun dun lang po ako bumase na Tapos yun nga po, yung sa kanyang laboratory na mataas yung CREA, yun dun. Tapos nagpa-second opinion siya dito sa Maynila. Naiwan po kami sa Leyte. Siya lumuluwas po dito sa Maynila. Nagpa-second opinion sa may So doon NTTI. po na-confirm na meron siyang chronic kidney disease na po. End stage na. Anong stage na po? 5. Stage. Pag sinabing 5, end na po yun. End stage na. So hindi na nagpa-function talaga. Hindi na po. So ano ang ipinayo ng doktor nung nakita na gano'n nga po yung kanyang kalagayan? Sabi ng doktor, kailangan niya pong mag-dialysis. Kasi yun na lang din ang magiging paraan para madugtungan po yung buhay niya. So sinasamahan ko po siya sa ospital, sa NTTI, ng pag nag-dialysis po siya 3 times a week. Every MWF. Yun po yung schedule niya. Pagod. Kakapagod. Tapos financial. Yun, isa din po yun sa financial. Pero kahit ano pong pagod, kahit puyat, tutupad pa rin. Yun po yung yung lakas na lang namin. Yung sa naming mag-asawa, yung pagtupad namin. Na kahit anong pagod, pero hindi po namin napababayaan yung pagtupad. Every time po na kayo sasamba, tutupad ang tungkulin. Ano po yung panalangin po ninyo sa ating Panginoong Diyos po? Pagaling na naman po ng asawa ko, para wala pong hadlang sa aming mga pagtupad. Lagi po naming sinasabi sa aming mga panalangin na bigyan pa po kami ng lakas. Yung tatag, tibay ng pananampalataya pa. Maraming pananampalataya pa. Para di po kami mawala ng pag-asa. Tulad nga, sabi ko nga, kung paano niya pinagaling si Jam, sana ganun din pagalingin yung asawa ko. Kasi nakikita niya naman mga pagpapagal namin. Lagi po namin nakikita naman niya kung paano kami magsakripisyo sa aming mga pagtupad. Kasalukuyan po, ano na kalagayan po ng mister niyo po? After po na siya po ay ma-diagnose po ng CKD po. Nagkaroon po siya ng living donor, yung kuya niya. Tapos, yun, last clearance na lang sana ng kuya niya, na-reject pa. Iniyak ko na naman yung sama. Iniyak ko naman. Siguro, iniisip ko na lang, hindi pa yung time na to na para gumaling siya. Ngayon, back to umpisa ulit kayo.
Sa pila. Nag-ano naman po kami sa cadaver naman, Hmm. yun po yung mga brain dead, Mm. yun po yun. So, Tapos nag-apply po kayo for nag-apply po kami sa Hope. yun po yung pinagpapanatan niyo po ulit Opo, ngayon? na sana mabigyan po siya ng donor. Okay, so back to po kayo ulit, nag-aantay ulit kung meron pong donor o di kaya ay makapambibigay po ng kidney po. Opo. Opo. Okay po. So tuloy-tuloy po itong gamutan pa po ng inyong asawa po. Opo. Yan, totoong napakahirap naman po yan kasi talagang every week 3 times na pumupunta po Opo. kayo sa dialysis center po para may gawin yung procedure po sa asawa niyo po. Ngayon, bukod po sa anak, asawa, ano pa po yung nararanasan niyo po ngayon na pagsubok? Sa nanay ko. Si nanay kinuha ko po sa Bacolod noong 2023. Pagdating sa akin, pinalab ko lahat. Pinalab ko siya lahat tapos pina-CT scan ko, pina-check up ko po si nanay. Doon po nakita na may mild dementia si nanay sa result ng CT scan. Ano yung mga ginagawa po niya na hindi na niya na po alam na po? Nung minsan sa bahay, nung sa Leyte pa nawawala po siya hindi niya na alam paano bumalik. Kaya nung hinanap po namin, lagi po siyang nawawala. Kasi lalabas siya, pupunta daw po siya sa isa niyang anak. Wala naman po siyang anak doon kasi wala naman kaming pamilya doon sa Leyte. Hinahanap na lang po namin, nakikita naman po namin. Pero dito ngayon, sa Maynila, hindi na siya nakakalabas kasi nga, delikado, ang daming sasakyan. Baka mamaya masagasaan po siya. Ako po yung nag-aano sa kanya, nag-asikaso, pagkain, kung ang mga pagkain niya, vitamins, mga kanyang gamot, gatas, lahat po. Ako po yung nag-aano sa kanya, nagpo-provide. Tapos pag araw ng pagsamba, sumasamba po kami, kasama ko siya. Sumasamba po kami ni nanay. Naalala pa po ba niya kayo? Yung mga apo niya? Ganun. Minsan po, pag tinanong ko po siya, sino pangalan ko, hindi niya po ako kilala. Yun po, minsan naiiyak ako kasi hindi nga po niya ako kilala. Yun. Tapos, tanungin mo po siya kung kumain na siya, hindi pa daw, kakatapos lang po niya kumain. Tapos mga apo, hindi niya na po kilala. Gaano po kasakit po sa inyo po bilang isang anak nakikita yung nanay niyo na ganun po yung kalagayan po? Siyempre, nanghihina na po si nanay Kaya sabi ko, gusto ko si nanay maligtas. Mahina na si nanay Mahina na. Ilang taon na po si nanay po? Nag-87 po. Paano niyo po nakakaya po lahat ng yon na mula po nung anak niyo po ay may sakit, naglipon o yun pa yung karamdaman ng inyong mister Opo. at yung nanay niyo po nasa tangkilik niyo po ngayon ay meron na pong dementia at minsan Opo. nakakalimutan po kayo. Opo. Sa tulong ng ama sa akin, nakakaya ko po lahat. Kasi isa po sa pinapanalangin ko po lagi sa kanya. Bigyan ako ng maraming lakas. Kasi marami ko akong ginagampanan. Marami pa akong gampanin. Tulad nga po niyan sa nanay ko. Isa po yan kasi sabi ko sa ama, pag ako nawala, kawawa nanay ko. Ang sinasampalatayanan ko po. Kaya ko po nararanasan ito. Para po lalo po akong patatagin. Lalo pong maging tumibay sa aking mga pananampalataya. Ano yung naging sandata niyo po sa pagharap po sa mga problema na kinakarap niya? Every time may panibagong problema, may panibagong sakit, may ibang panibagong pagsubok, ano yung lagi niyong ginagawa po? Panalangin po. Panata. Nagpapanata po kami gabi-gabi. Bukod sa panata, nanalangin po ako mag-isa. Umiyak ako lagi sa ama. Na lahat po, sana makaya ko. Kasi marami pong nangangailangan sa atin Yung po nga, kahit hindi ako yung may sakit, pero lahat ng sakit nasa akin. Gaano po kabigat po na hindi man kayo may sakit pero yung anak niyo, mister niyo, nanay niyo, gaano kasakit po sa isang magulang, nanay na katulad po ninyo, yung ganyang dalahin po sa buhay po? Bilang nanay, at bilang asawa, at bilang anak, mahirap po Kasi hininga ko lang mag-isa. Yung Diyos lang po talaga ang karamay ko palagi. Yun lang. Siya po lagi. Siya po inaasahan ko. Pag pagod na po ako, iiyak lang po ako sa kanya.
Pahingi po Ama ng lakas. Gaano kahalaga naman po na sa kabila ng problema ninyo, mabigat na sitwasyon, Na po. di niyo iniiwan po yung tungkulin at pagtupad ng pananagutan po. Bakit po mahalaga po yun? Kulang po yung buhay ko 'pag hindi po ako nakatupad. Sa pagtupad po ako masaya. Diyan po ako nagiging masaya 'pag nakatupad po ako. Kasi pakiramdam ko po 'pag nakatupad po ako, may panibagong lakas na naman po ako paglabas ko po ng kapilya. Ano yung mensahe o turo ng ating tagapamahalang pangkalahatan na hindi niyo po malilimutan at nagsisilbing inspirasyon po ninyo sa pagharap po sa mga problema sa buhay po? Ang isa po sa mga hindi ko makakalimutang turo ng pamamahala, kahit anong mangyari, kahit anong mga pagsubok sa buhay, lalo pang magtumibay at maging matatag palalo ang ating pananampalataya. Kasi hindi naman po tayo pababayaan ng Ama. Ang natutunan ko po sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ko, anak ko, asawa ko, nanay ko, ay lalo pa akong magtiwala po sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang pangako po ninyo sa Diyos habang kayo po ay nabubuhay na po pinagkakalooban pa ng lakas na po? Ano po pangako po? Pangako ko po sa Ama, hindi ko po pababayaan ang aking pagtupad. Lalo po akong magiging matapat. Kahit ano pong pagsubok pang dumating, pangako ko po sa Ama yun. Marami pong nakikinig sa atin ngayon, mga kapatid Opo. o hindi natin kapananampalataya na nagdaraan din po sa ganyang pagsubok. May sakit ng pamilya Opo. o din meron po mga kagipitang nararanasan. Ano po ang maipapayo niyo po sa kanila? Ang maipapayo ko po sa kanila, yung may mga pinagdadaanan na katulad ko, magtiwala lang po tayo sa Panginoong Diyos. Tsaka patuloy po tayong maging positibo lang. Positibo po tayo palagi. Kahit na nakikita na natin, minsan napatanaw po natin yung mga posibleng mangyayari. Pero kaya po yun, baguhin ng Ama. Yung mga nangyayari po sa atin na mga pagsubok, na sa tingin natin ay negatibo, kayang-kaya po yun pilitin ng Panginoong Diyos para maging positibo. Para po sa ikabubuti po natin. Lakasan lang po ang loob at patuloy na magtiwala sa Diyos. Yun po yung pinakaimportante ko sa lahat. Maraming salamat po ka Grema. Hayag na hayag sa buhay ng kapatid na Grema ang pagtulong ng Panginoong Diyos. Kahit dumaan man siya sa matinding pagsubok sa kanilang buhay. Kaya kahit dumaan man sa matinding pagsubok ang kanilang sambahayan, bunga ng mga karamdaman na kanilang naranasan, nang hawak pa rin siya sa magagawa ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Ang pinakamahalagang biyaya at kayaman ng kanyang nakamtan ay ang karapatang maglingkod sa Panginoong Diyos at ang mga tungkulin na tinanggap niya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naway na-inspire po kayo sa kwento na aming ibinahagi sa inyo sa araw na ito. Ako po ang kapatid na Cheng Dilawa, dito sa programang Where We Listen to the Stories of Our Brethren, Inspired by Faith.